po si Alex Tinsay, nakatutok 24 oras. Walang inuurungang balita at pawang katotohanan lamang ang inihahayag ni Alex Tinsay sa loob ng mahigit 20 taong serbisyo bilang broadcast journalist. Tubong Bacolod si Alex. Nakipagsapalaran ang kanyang mga magulang sa Maynila, ngunit di nila nakayanang pag-aralin ang 8 anak. Pinalad si Alex na makapasok sa Ayala San Miguel Scholarship. Ganoon pa man, hindi naging madali ang buhay niya. Isa lang yung pantalong ko, 2 yung polo ko, araw-araw nilalabang ko yon, pinaplansya ko, kanya-kanya kaming kayod. Which to me is the best na nangyari sa akin kasi yun ang nagturo sa amin para magsikap. Nasubukan niyang magbenta ng packaging tapes sa bahay-bahay. Nagtrabaho din siya sa isang encyclopedia company bilang bookkeeper. Actually, naglilinis kami ng mga encyclopedia na di-deliver. Nariyan din ang hamon ng mga fraternity kay Alex ng magkolehiyo. Kaya't bumuo siya ng sariling fraternity na kinabibilangan ng mga estudyanteng matataas ang grado. Ang pangalan ng fraternity na Paxi Eureka, I found it. Meron time na sabi, Master, kailangan natin lusubin yung UE kasi yung membro na nagrabyado. Natakot ako kasi siyempre hindi naman yan away na suntukan lang. Merong mga may baril niya. Sabi ko, Lord, iligtas mo lang ako dito, maglilingkod na ako sa'yo. Nakaligtas nga si Alex sa krisis na yon. Subalit ang pangako sa Diyos ay napako. Halos 3 araw gabi-gabi. Tuwing madaling araw, gigisingin ako ni Lord. Babasahin ko yung Bible. Palagi siya sa Romans nakalagay, how beautiful are the feet of those who preach the gospel. At pag binasa ko yun, talagang para ako na may mesmerize, yung gano'n, talagang iyak ko ng iyak habang tinitingnan ko yun. Iyon ang simula ng pagbabago sa buhay ni Alex. Habang tinatapos niya ang kolehiyo, pumasok siya sa Far East Broadcasting Company bilang announcer sa DZAS. Nang gumraduate, hinikayat siya ng TV broadcaster na si Mike Lacanilaw na subukan sa GMA Network. Nag-apply si Alex bilang TV news writer upang makapasok sa telebisyon. Pangarap ko talaga yung nakikita ko yung sarili ko, Alex Tinsay reporting katulad niya. Dumating ang big break niya ng isang undas, nagkasunog sa Department of Labor at 5 na ang namamatay. Lumabas na ang balita sa kabilang istasyon, subalit walang makapag-ulat nito sa GMA. Kaya yung news director namin, sabi niya, ikaw na lang, marunong ka ba? Sabi ko, marunong po ako. Meron ka bang damit? Meron po akong coat. Nagulat pa nga siya. Biniro pa nga niya ako. Ito, national TV to. Pag pinahiya mo ako, babariling kita. Natatawa lang ako. Pag nag-on na yung mga lights, diniliver ko. Sabi ko, good evening, ladies and gentlemen. I'm Alex Tinsay. This is straight from the newsroom. 5 persons have been killed. Pagkatapos, sabi niya, kid, ang galing mo, hired ka na. Palagi ako nagpa-practice sa banyo. High school pa lang ako. Ang paniwala ko talagang magiging magaling akong announcer. Namayagpag nga si Alex Tinsay sa pag-uulat sa telebisyon. Nakatrabaho niya ang iba't ibang batikang newscaster sa 11:30 Report at News at 7. Naging executive producer ng GMA Balita, nagpasimula ng GMA News Live, nag-cover ng 1987 kudeta, nag-report ng mga krimen sa Street Watch. Ang iba't ibang parangal na natanggap niya ay patunay na tagumpay siya. Palagay ko ang pinaka maituturing ko na gantimpala o biyaya sa buhay ko, yung family ko. Walang bisyo, hindi umiinom, nananalangin sa Panginoon. Pag kunyari may dumarating na pagsubok, makikita ko yung luluhod. Nung nagka-dengue yung mga anak ko, panatag ang loob namin ni Alex. Maski 5 sila, yung blessing nandyan, nakakapag-aral sila sa magandang eskwelahan. Sinunod din ni Alex ang tawag sa kanya ng Diyos na maglingkod sa simbahan at katuwang pa niya ang buong pamilya. Ginagamit kami na mag-counsel sa mga miyembro namin. Sa isang may hirap na komunidad, naglilingkod sina Alex. Marami silang pangangailangan. Una, livelihood. Pero mas mahalaga yung spiritual. Kasi kung wala silang spiritual feeding, madali silang mag-give up. Madali silang maging desperate. Mawawala ng direksyon. Ngayon, alam mo, hindi na nila nakikita ang kahirapan. Bagkus, ang nagiging blessing sa kanila, nagsastrive sila na maging mabuti ang kinabukasan nila. Di lamang sa pagre-report tagumpay si Alex, pati rin sa pangangalaga ng kanyang pamilya at paglilingkod sa komunidad at sa Diyos. Ang sekreto ko sa tagumpay, fear of the Lord. Unahin siya na kahit yung anong trabaho mo, i-commit natin lahat ng ating mga pangarap, lahat ng ating mga naisin sa buhay, at gagantimpala ang Kanya.
matunghayan natin ang buhay ni Alex Tinsay. Nagbenta siya ng packaging tape at pumasok sa iba't ibang trabaho bago maging TV reporter. Paano niya nasungkit ang liwanag ng tagumpay? Please welcome my friend, our pastor, Alex Tinsay. Hi, Alex. Hi, Felicie. It's so nice to be in this program. Especially hindi ako muna ang MC ngayon. Subject. Iba pala feeling, mas madali yata yung nag-MC. Ganun ba? Kasi sa yung ikaw yung parang hot seat. O, kailangan i-share mo sa amin. Paano mo ba nasungkit yung liwanag ng tagumpay? Nung high school ako, na-fascinate ako sa mga radio announcers. At ginagaya ko sila, ginagaya ko palagi. At nandun nga sa talambuhay ko, nirecord ko pa yung boses ko eh. Tapos anong pinarinig ko naman sa mama ko, thinking na kung magugustuhan niya, di-encourage niya ako. No? Sabi niya, patayin mo nga yung radyo, masakit sa tenga. No? Pero hindi talaga, hindi ako na-discourage. No? So, lalo ako nag-practice. I never doubted in a single moment that I would not reach my dream because I was so obsessed by my dream. Nung naging radio announcer nga ako finally, tapos nakita ko naman yung sarili ko sa TV nung napanood ko si Tina Palma. Nakita ko yung sarili ko na ako yung nagre-report. Imagine. So, minsan siguro talagang it's really the Lord ang naglalagay ng pangarap na yun, sa Kasi, puso natin. di ba sabi sa Bible, sa Ecclesiastes 9, di ba sinasabi roon na time and chance happen to them all. So akala lang natin na tayo may kagagawa noon, but in the sovereignty of God, He works all things together for His own good. Maaring akala ko ginusto ko yun pala in-orchestrate mo. Oo, tama ka. Tama. So, I'm sure may mga nanonood dito na katulad mo rin dati na nangangarap maging reporter. Ano-ano ba ang dapat nilang gawin? Ano bang mga pwede mong ibigay sa kanilang advice? Number one, tinitingnan ko kailangan meron silang goal sa kanilang buhay. Kung gusto ba nila talaga itong trabaho na ito. Then pangalawa, kinakailangan hindi sila mahiyain. Kasi number one yun eh. That would be a limitation to yourself. Kailangan i-project mo kung anong gusto mo. Pangatlo, kinakailangan meron talaga silang determination. Sabi nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. I define success as being ready when the opportunity comes. Hindi kayo naghihintay na darating sa iyong swerte. You work your way up towards your goals. So, Alex, I'm sure sa kasaysayan ng buhay mo bilang isang reporter, I'm sure meron ka mga dinaanan na sabihin mong pinakamadilim or pinaka-challenging na karanasan na nasumpungan mo. Yung pina-interview sa akin nung panahon ni Justice Corazon Agrava, yun yung sa panahon ng investigation ng nasirang Ninoy Aquino. Kasi noon, wala pang reporter na makapag-interview kay Justice Agrava dahil parang they were working on the merits of the case, hindi pwedeng mag-leak. So, ang sabi ng boss ko, bagong reporter, kailangan ma-interview mo yan. Okay. Hindi ko siya ma-interview, 3 araw na. Okay. Tapos bumalik ako, sir, hindi ko ma-interview. Sabi niya, huwag kang bumalik dito. Nang hindi mo nagagawa nang hindi mo nagagawa. So sabi ko, kailangan gawin ko to. Ang ginawa ko, kasi doon ako nagbabantay sa harap, lumipat naman ako sa likod. Siguro, naawa rin sa akin yung mga maid ni Justice Agrava. Kasi yung bahay, na-stake out na namin. Nung una, may kasama pa ako ibang media. Naawa siya siguro na sinabi niya sa akin, sabi ko, saan ba talaga pupunta amo mo ngayon? Sinabi sa akin sa isang lugar dito. Pumunta ako ron, hinarang ako ng mga gwardiya kasi dapat wala makalapit na media. Sabi ko, may appointment ho ako sa kanya. Talagang napaniwala ko yung gwardiya na sinamahan niya ako doon kay Justice Agrava. Nung malapit na ako kay Justice Agrava, sinabi ko na i-on na yung interview. Hindi niya ako mapahiya ni Justice Agrava. So, hindi ko na inisip kung anong sasabihin niya. Basta nung nagsalita siya, sabi ko, yun na yun. It was the favor of the Lord, kaya ka nalampasan mo yun, ano? So, kung ibabalita mo, Alex, ang buhay mo, ano kaya ang gusto mong maging headline nito? Ano kaya ang headline? Ay ibabalita ko, Alex Tinsay, the bringer of good news. Ayun. Maganda siguro pa mo. Kasi sabi ng Bible, beautiful are the feet of those who bring the gospel. Oo, palagi ko nga pinapaano sa
Puts pa. Okay. Ngayong, masasabi mo ba, Alex, retirado ka na? Kasi ano pa ba ang pangarap ng isang Alex Tinsay? Para sa akin talaga hindi pa ako nagre-retire. Parang nagsisimula pa lang ako. Because hindi alam ng marami, kahit nung ako'y nasa secular station, ang pangarap ko talaga magtrabaho sa CBN, sa isang Christian station. Kasi naniniwala ako na sa isang Christian station ay complete talaga yung ibabalita ko. Kasi sa secular, you cannot touch on anything that is spiritual. Parang mahirap yata ipasok yun di ba? But that is the truth. You cannot really separate the spiritual from the physical because things happen first in the spiritual and then it manifests in the physical. Yun nga yung sinasabi nila na the bigger reality is the spiritual. Correct ka dyan, Yun talaga sister. ang reality. Yes. Diba? Okay, dati si Alex ang tagahatid ng balita, ngayon siya naman ang aming ibabalita. Heto pa ang ulat ng kanyang buhay. 2010 nang magdesisyong magretiro mula sa pagiging news reporter si Alex Tinsay matapos ang halos 3 dekadang paninilbihan bilang broadcaster. Hindi naging madali ang desisyong ito dahil wala nang inaasahang sweldo si Alex. Inaasahan na lamang nila ay ang perang nakuha mula sa pagretiro. Kasabay pa nito ang pagkakasakit ng dengue ng kaisa-isang anak na lalaki ni Alex na si John. Yun ay isa sa bahagi ng pagsubok dahil wala na ako doon sa malaking TV network. So wala na akong health card. Kinakaharap ko na itong panganib sa buhay ng aking anak. At the same time, problema pa kung paano ko babayaran yung kanyang hospital bills. Kahit nagkasakit ang anak, patuloy pa ring naglilingkod si Alex sa Diyos. Naniniwala siya na ang Diyos ang siyang magpapagaling sa anak at maghihimala. Umuwi si Pastor Alex galing sa Payatas. Alam mo ba, nakakatuwa kasi nung nag-pray sila about John's condition, nagkaroon sila ng second offering for John. Tapos pag dumating si Pastor Alex, may dala-dala siyang supot na puro barya na galing sa Payatas Church. Napakadaming nang mamahal sa amin. Doon pala mo makikita na in times of crisis, doon lalabas ang mga kaibigan mo. At napakadami nila. Talagang bukas na bukas ang ATM ng Panginoon. Alam mo ba yon? So talagang mabuti ang Panginoon, may ginamit siya mga instrumento na talagang nagbigay sa amin ng mga pagpapala na hindi lang sapat kundi sumobra pa. Bagamat kinailangan ng blood transfusion, unti-unting gumaling si John. Pero matapos ang pagsubok na ito, isa na namang pagsubok ang hinarap ni Alex. Ito ay ang pagtakbo niya bilang senador sa Partido ng Bangon Pilipinas. Before the filing of candidacy, isa ako sa humindi. Pero sabi ko kasi ang una kong tanong, paano ang mga anak natin? Hindi naman talaga matatanggal, kanyari sinabi ng mommy ko na magdadalawang isip kasi napakabago nun for our family. Tapos biglang, alam mo yung nangyari na lang na hindi namin inaasahan. Sumali ako dyan na humingi ako ng mga palatandaan sa Panginoon. Ang sa isip ko, manalo man o matalo, I have to obey God. And talagang marami akong palatandaan na hiningi sa Panginoon na alam ko talaga kalooban niya na mga righteous people ay pumasok din sa ganitong pillars of society, good governance. Dahil dapat we should reign. We should rule as children of the King. Sabi ni Pastor Alex, plano ni God to, so bahala si God sa kanya. I had peace because I know the Lord has given us instruction. Tsaka I know na in my heart na isang trial to na magiging, alam mo yon, unifying factor para sa family namin. Kahit di nagtagumpay si Alex na maging isang senador, dahil na rin sa kanyang paglilibot sa iba't ibang parte ng Pilipinas, sa kanyang pangangampanya, naging mas malawak ang kanyang pag-unawa sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Isa sa mga naging resulta ng malawak na ministeryo ni Alex, si Marnisa. Nabundol ng rumaragasang sasakyan ang anak ni Marnisa. Si Alex ang siyang personal na tumulong sa kanyang pamilya. Kasi ayaw nung nakasagasa na bayaran kami. Kung hindi dahil kay Pastor Alex, hindi kami babayaran nung nakasagasa. Kaya ang laki nang naitulong niya sa amin nung nasagasaan yung anak ko.
Unti-unting nagbago ang buhay nito nang bukas pusong tinanggap ang Diyos sa kanyang buhay. At sa tulong ni Alex, isang katotohanan ang naunawaan ni Marnisa. Bali, siya yung nag-share sa amin ng Word of God na bawal pala yung magsasama na hindi kasal. Kaya si Pastor Alex ang gumawa ng parang para makasal kami ng asawa ko. Na sila na lahat ang pati mga damit namin mag-asawa. Nagtulong silang mag-asawa para makasal kami nung time na yon. Muling nagkaroon ng supling si Marnisa. Regular na ring nagsisimba. Isa lamang siya sa mga taong binago ng Diyos sa pamamagitan ng ministeryo ni Alex Tinsay. Sa pagsunod ni Alex sa Panginoong Diyos, hindi naman napabayaan ng kanyang pamilya. Sunod-sunod na proyekto at trabaho ang nagbukas sa kanya. Wala tayong nasasayang sa ginawa natin sa Panginoon eh. Talagang ibabalik niya sa atin yon. Sabi nga, there is nothing that we have given or sacrificed to God, time, money, resources, that He will not return to us not only tenfold, many folds in this lifetime and in the life to come. Hindi rin nagkulang ang Panginoon para makatapos ng kolehiyo si AJ. Tuwan-tuwa ako na makagraduate ang anak ko kasi di ba, siyempre, parang how time flies, makikita mo talaga yung goodness ni God na for all those years, He's faithful. Nung graduation ko, talagang sinabi ko kay Mommy at Daddy, Mommy, Daddy, para sa inyo to. Nagpapasalamat talaga ako. Hindi ako aabot sa puntong to na ganito na lang yung tagumpay kung hindi dahil sa inyo. And of course, yung faith talaga kay God, which strengthened all throughout college. Sa ngayon, patuloy na naglilingkod sa Diyos si Alex. Para sa kanya, nagsisimula pa lamang ang kanyang misyon, di lamang bilang reporter ng bayan, kundi pastor sa ating mga kababayan. Ang masasabi ko sa sa segment ng buhay ko, victory. Because we have a God that cannot be defeated.